Bakit kaya yung mga nanay natin kung kailan magbabayad na sa cashier at saka pa aalis? Karaming ang oras mag-ikot-ikot kanina kung kailan magbabayad na at saka may nakalimutan na nakasuta. For today's ganap nga, nandito nga ngayon ako sa Bugay Farm at nag-aya nga ako kila nanay na magpunta nga kami ng SM Baliwan. Hindi ko nga kasama si Bebo ngayon kaya hindi ako passenger princess pero Disney princess pa rin. Ako nga magdadrive ngayon at dala ko naman yung sasakyan kong si Stacy. Kaya nga sa Bugay Farm, abutin nga siguro ng mga 30 to 40 minutes ang biyahe namin papunta ng mall. Bahay talaga namin, Diyos ko, kaloob-looban, talagang napakalayo ng mga mall. Hindi rin kami inaabot ng Grab, kaya wala kang choice kung hindi kumain ng pansit canton. Bago nga kami mag-SM, naisipan nga muna namin na kumain nga dito sa Keigo. Burrito rin namin tong kainan ni Babu dahil napakahilig namin sa mga Japanese ramen. Para sa lahat yata ng nakainan naming ramenan dito sa Bulacan, ito lang yung pinaka nagustuhan namin at parang kalasang-kalasa na nga nung nasa Japan. Ayun nga lang nakakain dito sila nanay at si H2 dahil ngayon lang nila nalaman na merong ramenan dito sa Baliwag. Mula kasi nung tumira na nga kami ni Ditchy sa Bulacan, hindi na nga kami nakakaalis ng buong pamilya. Lagad na lang talaga kaya nung umuwi ako dito sa Bugay Farm, inaya ko na nga sila, lalo na yung mga kapatid ko. Gusto nga daw nilang manood ng Moana, pero sabi ko sa kanila, hindi ko na sila sasamahan, bibigyan ko na lang sila ng pannood. Tutulugan lang kasi kami ni Angeline mapagmahal, kaya sabi ko kay nanay, mamili na nga lang kami ng grocery. Naman, iniwan na namin itong si H2 at si Ditchy, kasama pa nga si Apple dito sa sinihan. After naman noon, maglalakad-lakad na kami ni Angeline mapagmahal, at kami nga ay mamimili ng grocery at kung ano-ano pa. Bagya na mumburing Angeline mapagmahalin pa kanyan. Nga kaming nalalapit na tour sa ibang bansa at first time namin mag-i-international na kasama nga si nanay ko, si tatay at saka yung dalawa kong ang kapatid. Ali, next week na nga yun, kaya naman naisipan kong ipamili nga sila ng damit at saka na rin kay Bebo. Ng t-shirt lang yung kinuha namin dito dahil yung nanay ko, bawat silip niya sa damit, ang una niyang tinitingnan yung presyo bago yung design. Anak shoota. Totoo lang, kasi pagdating sa damit guys, hindi kami sanay na mamili talaga sa mall. Pipiliin na lang talaga namin sa BMG Baliwag. Ganun pa man, paminsan-minsan, deserve din natin ng mga branded na damit. Inuko, nang may makilala namang branded, yung mga cabinet natin. Nakshuta. Noong nakapamili na nga kami ng damit, inaya ko naman si Angeline mapagmahal dito sa second floor at kami nga ay magpapalinis ng paa. Sobrang dami na kasing kalyo ng paa ko guys at ito namang si nanay, talaga namang medyo madumi na yung kuko. Uusap nga kami niyan kasi sabi ko sa kanya, bakit nga sobrang itim ng paa ko? Ala ko nga makakadgad to pagka nagpaputs pa ako, pero sabi sa akin ni ate, kaka-heels ko daw to kaya may mga itim-itim na ganyan. Diyos ko, makarine ko bitin. Lagi talaga akong inaasar ni Bebo dahil dyan sa paa ko na yan dahil nga may itim-itim. Nawa ko naman lahat ng pwedeng gawin kaya lang pati puts pasinukuan na rin. Wag nyo na lang ipagkalat na ganun pala ang itsura ng paa ko. Kaya naman pag nagkita-kita tayo guys, diretso ang tingin, wag nang lilingon sa baba. Anak syuta. Nakalabas nga kami sa nail salon, tawa siya ng tawa sa akin kasi sabi ko, ay nay, Diyos ko, mga karine, kulay tanda ko pang Disney princess, gagabon na ako mambitis. After nga noon, dumiretso na nga kami dito sa hypermarket dahil sabi ko sa kanya, wala na laman yung rep namin sa Bugay Farm, panay yelo. Dalang ko lang naman na maipag-grocery nanay ko, kaya sabi ko sa kanya, kunin niya na lahat ng gusto niyang kunin. Pero alam niyo ba, imbis na kumuha ng mga stock nila, kukunin niya pa rin yung mga pagkain na kinakain namin dalawa ni Bebo para may stock kami kapag kauwi namin ng farm. Marine pa kasi sa akin yan guys, o nahihiya siya sa akin guys kapag kumukuha siya ng marami. Kaya naman kahit gaano ko sabihin sa kanya na malaki yung kinita ko ngayong buwan, hindi niya pa rin pupunuin yung cart niya. Ganun sana. Charing. Sabi ko nga sa kanya, ipagluto niya ako ng sinigang na corn beef, gaya nga nung pinaglilihian ni Ate Janela in Japan. Di pa naman ako kumakaglisa ngayon, pero malay nyo naman. Crave na crave nga ako sa mga prutas ngayon, lalo na nga dito sa pinya. Pero hindi ko pa rin kinuha dahil hindi pa mukhang hinog. Nandito na nga kami sa cashier, bigla namang nawala si Angeline mapagmahal. Kabud mo, sasabihin niya sa akin, wait lang, may nakalimutan ako. Bakit kaya rugo iisa ang linyahan at gawain ng mga nanay natin kapag kabayaran ng ganito? Alala ko, simula nung bata ako ganyan na ganyan siya sa akin. Iwan niya ako kapag ipapunch na yung mga pinamili namin, nasa kanya yung pamayad, anak syuta. Pero ngayon, thank God, dahil hindi na ako kinakabahan kasi ako na ang magbabayad ng grocery namin. Kaya rin pinimbidyo ko at bala mo naman, kalupa rin Bebo yung magbageray ni, anak syuta. Tapos namin mag-grocery, dinakit ko na yung mga kapatid ko at nagkita-kita na lang kami sa labas. Tatanungin ko kayo, anong oras nyo itong napanood at taga saan kayo? Pili na lang ako ng lucky winner na bibigyan ko ng 500 pesos dyan sa comment section. Nakshuta!
lang naman. Salamat! Mga kayo nang nakita, ito yung nilalaro ko, ang PH Fairy, na talaga naman napakalaking manalo. Kami kayong larong pwedeng pagpilian dito, pero kadalasan talaga na nilalaro ko itong Super Ace dahil ang laki lagi ng tama. Kaya nga nito, biglang pumuputok na lang ng 4,800 at hanggang 20,000 pa. Dali lang to laruin, kaya pag gusto nyo, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.